Espiritu. Sabi ng Panginoon, I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. So, ibig sabihin, ay gusto niya na magpaalam, ano? At marami siyang gusto pang isa-isay, pero hindi pa ngayon. So, ang sabi niya, paroroon muna ako sa Ama, ano? At yung mga sasabihin ko, at mga nasabi ko na, ipapaalala sa inyo. Sino magpapaalala? Yung pong isusugo niya na Espiritu. Howbeit, when He, the Spirit of truth, tinawag pa Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Ito na ngayon ang magiging gabay nila. Ito na yung magiging patnubay nila. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. He shall glorify me, for He shall receive of mine, and shall show it unto you. All things that the Father hath are mine. Therefore I said that He shall take of mine, and shall show it unto you. Ngayon, ito, Spirit of Truth na ito, tandaan natin, mga anak, bukod sa siya ay Espiritu na ng katotohanan na pumapanahan sa bawat mananampalataya. Yung tinawag po na Holy Spirit, di ba? Yung Spirit of Christ na mag-i-indwell sa atin. Pero yung binabanggit niya po dito ay isang bagay na isusugo. Di ba? Shall we say amen? When He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. For He shall not speak of Himself. Mangungusap siya, di ba? But whatsoever He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. Now, tandaan natin ganito, ang ating Panginoon, ang ating Ama, ay laging gumagamit ng manifestasyon. Amen? Diba? Alam natin yan. Sa lumang tipan, nagmamanifestar siya sa clouds, sa apoy, diba? Sa puno. Nag-usap sila ni Moises, diba? At yan, sa clouds na nagagabay sa kanila. At dumating ang panahon na ang Ama ay hayagan ng manifestar. Ano, isama na natin yung mga propeta, nagmamanifestar ang Panginoon Diyos sa mga anghel. At ngayon naman, sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Tama? Nahahayag ang Ama na may likha ng langit at ng lupa, at Ama na siyang sa lahat-lahat. Ngayon, sa panahong ito ay ang Ama ay nahayag sa isang nilikha, at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ano? Sabi si amen? Doon siya nahayag na siyang imahen ng Diyos na hindi nakikita. Si Kristo po yun. So maraming manifestasyon ng Ama. Ngayon, dahil si Kristo po ay siyang imahe ng Ama at sinugo ng Ama, at sabi niya, ako'y paparoon sa Ama, babalik sa Ama, upang ipaghanda kayo ng tahanan. So, ang ibig sabihin niya lang doon, mga anak, ay pagparoon niya sa Ama, sa kaitaasan, sa luklukan ng kanyang biyaya, ay siya po'y magiging bilang high priest, bilang mediator, bilang abogado na siyang namamagitan sa Diyos at sa tao. Ngayon, si Kristo po ay naroroon, at may pinangako siya sa kanyang mga alagad na isusugo ang Comforter, which is the Spirit of Truth. Now, magre-remind sa inyo ng mga bagay na sinabi ko na,
at mga bagay na sasabihin ko pa. Di ba? So, si Kristo, tandaan natin, kung ang Diyos ay may manifestasyon, di ba? Ama ay bilang Espiritu, siya rin yun, yung Ama ay Spirit, God is Spirit. At itong Ama ay nagmanifest sa anak, sa bugtong na anak, ay nagmamanifestar din sa mga anghel. So, inulit ko lang para maging klaro sa inyo kasi masyadong masalimot itong chapter na ito. No? Gusto ko lang maintindihan ninyo na mas maigi. Dahil isusugo. Kasi baka pumata kayo sa understanding na Trinity. No? Nakakatakot yan, di ba? Pag hindi ito nailapat ng ayon, kasi magiging mangyayari, ibang anak, ibang Holy Spirit, isusugo pa rin siya, at iba rin yung Diyos, siyang Ama, di ba? Pero tandaan natin, yung Espiritu na siyang Diyos ay iisa yon. Tama? Meron, nagmamanifesto siya sa iba't ibang bagay. Uulitin ko lang, sa apoy, sa clouds, sa mga propeta, sa kanyang mga sinugo, at ngayon naman sa bugtong niyang anak. Ngayon, si Kristo nung umakyat sa langit, kailangan niyang i-manifest yung kanyang sarili sa isang bagay o isang nilalang para maipahayag niya kung ano yung kanyang saloobin doon habang siya ay nando sa presensya ng Ama. Tama? Shall we say amen? Kasi hindi naman siya yung nasa taas siya na doon, nagpipresenta niya sa Ama at dumadalangin sa Ama. Hindi naman siya yung bababa ulit dito para Pedro, ganito yan. Hindi ganon, di ba? Kundi, ang paraan ng paggagabay niya is another manifestation. Naintindihan ba natin? Kaya nga sabi niya dito, sabi niya, isusugo niya ang banal na Espiritu na siyang magiging gabay ninyo. He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, yung kanyang nais ipahayag sa tao, sa atin, yun ang sasalitain nung banal na Espiritu. At dahil ang banal na Espiritu ay walang iba kundi ang Espiritu ng Panginoon Diyos, gagamit siya ng isang manifestasyon. Kasi mangungusap yun di ba? Sabi nga, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself. Hindi siya magsasalita. Ibig sabihin, may contact, may makakausap ang isinugo. Whether you are fivefold ministry, isa ka doon, may makakausap ka na nanggagaling kay Kristo. Pero hindi literally si Kristo, kundi manifestasyon ni Kristo. Ibig sabihin po, gagamit siya ng anghel. Pwede mong, yung terminology na Holy Spirit, pwede mong i-apply. Kasi Spirit to. Spirit, di ba? Pwede mong i-apply sa anghel. Huwag kayong malilito kasi ito, pahapyaw ko na mensahe na ito. Naalala ko na ng mga nagdaang panahon, di ba? Di ba sabi doon, yung another term for cherubim ay moving up and down. Ayun, living creatures. Another term for cherubims and seraphims are living creatures. Sa Ezekiel yan, makikita ninyo yan.
the living creatures, the four living creatures, moving up and down to the living creatures. Sa Ezekiel yun, hanapin nyo na lang. Ibig sabihin, yun yung inutusan ni Kristo. Yung seraphim at cherubim na bumababa at nagbibigay pahayag sa tao, then aakit na naman siya. At muling bababa. Nagmi-minister. They are ministering spirits, yung mga anghel na yon. Ano? Pero yung anghel na yon, nakasakay sa espiritu ng ating Panginoon Diyos. Tama? Kaya lahat ng sasabihin ng Panginoon kay Kristo, ipapasa naman ni Kristo sa mga angelic beings. Tama? Naintindihan natin? Kaya sabi ko sa inyo, masalimot ito. Tingnan nyo. Howbeit, when the Spirit of truth is come, tandaan natin, yung mga seraphim at cherubims nakasakay sa Spirit of God. The wheels within a wheel. Nakasakay sila doon para silang karawahin na nagbabiyahe, moving up and down in the living creatures. Sila yung living creatures kayo. Sila naman, living creature din, galing sa Panginoon. Bumababa, magbibigay ng mensahe, umaakyat, pabalik sa Panginoon, bumababa. Panik-panaog yung mga anghel na yon. Simbilis ng kidlat ang bilis nila. Simbilis ng liwanag. Ganon kabibilis yung mga anghel ito. Kaya sabi dito, howbeit when he the Spirit of truth. Pag sinabing Spirit of truth, the Spirit of God. Tama? O Spirit of Christ, iisa na yan kasi Christ and the Father are one na. Pati yung mga anghel, iisa sila. Tama? When the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Kaya ang nagiging patnubay ng tao ngayon ay yung mga anghel. Sabi si Amen? Na nakasakay doon sa Spirit of God. For He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that He shall speak, for He will show you things to come. Tandaan po natin, ang mga propeta, ang mga apostol, ang mga evangelista, o sino man yan na mga ngaral, hindi sila makakapagsalita kung wala ang Spirit of truth na ito. Sino yon? Yung Spirit of an angels. An angel. Tama? Shall we say amen? Even Brother Branham, mga anak, mga kapatid, may angels doon sa likuran niya na gumagabay sa kanya para salitain ang sinabi ni Kristo. Shall we say amen? So, hindi Trinity ito. Na ibig sabihin, may another person pa na isusugo. Bukod doon sa Ama, bukod doon sa Anak, at bukod pa itong Spirit of Truth na ito. So, naintindihan po natin. At ito'y isusugo ng Panginoong Hesukristo dahil siya po'y binigyan ng kapahamalaan, kapangyarihan para mamagitan at uutusan niya ito. Tama? Yung mga anghel, naniwala kayo, utusan ni Kristo. Kaya pag binabanggit at Spirit of Truth, pwede mong i-pertain niya sa mga angelic beings. Kasi sila po yung ministering spirits. Tingnan niyo ito, Revelation chapter 10 verse 1. And I saw another, Revelation chapter 10 verse 1, and I saw another mighty angel. It is an angel, tama? Come down from heaven, clothed with a cloud. Ano yan? Anong presentasyon yan? Yung presensya ng Panginoon Diyos. Tama? Sabi si Amen. And a rainbow was upon his head. Ano ba ang rainbow? Pag nakakita tayo ng rainbow means covenant. Tama? Ibig sabihin, may kobenante ang ating Panginoon Diyos na nais niyang isa-isa sa tao. Tama? Pero, yung manifestasyon na yun ay makikita o nakita ni Juan sa pamamagitan ng anghel. Tama? A rainbow was upon his head, and his face as it were the sun. Ayan, di ba? Nagliliwanag gaya ng araw. Si Kristo, ganun, di ba? Nagliwanag yung mukha niya. And his feet as pillars of fire. God is a fire. Tama? Shall we say amen? So, another presentation yun. Pero ang nakita ni Juan doon,
anghel na bumababa. Tama? Na magre-representa doon sa Spirit of Truth. Tama po? At ito'y isinugo ni Kristo. Tingnan nyo Revelation chapter 1 verse 1. The revelation of Jesus Christ which God gave unto Him. So may pahayag ang Diyos na sikreto. Tama? Walang nakakaalam nun, siya lang, di ba? Ngayon, ibinigay niya kanina sa anak. Tama? Which, the revelation of Jesus Christ, which God gave to Him, to show unto His servants things which must shortly come to pass. Ngayon, paano papakita sa mga servants? Hindi naman pwede si Kristo mismo magsasalita kay Brother Johnson na ganyan. Anong manggagawin? Sabi dito, and He sent and signified it by His angel unto His servant John. Tama. Yung anghel, inutusan, ipapasa ngayon ng anghel kay John para ipresenta naman sa church. So, ganun yung pasa-pasa na yon. Naintindihan po natin? Yung Matthew 28:19, madali natin maintindihan ito. Go ye therefore and teach them all, baptizing them in the name of the Father. So, may pangalan ng Ama, di ba? In the name of the Son. Tandaan natin yung Ama nagmanifestar sa anak. Tama? Sabi sa amen? And of the Holy Spirit. So, kung titignan po natin yung Ama na siyang Holy Spirit at nagmanifestar sa anak, ibig sabihin, iisa ang tinutukoy. Yung pagiging isa sa Espiritu. The Father, the Son, and of the Holy Spirit. Pero kailangan ng name. What is the name of the Son? Kinabayubay sa cross. Yahushua HaMashiach. Or Yeshua. Meaning, nakakabit yung di ba? Pangalan ng Ama, di ba? Nakakabit doon sa bugtong na anak. Yeshua meaning Redeemer or Savior. At yung Holy Spirit naman, alam natin, ang Ama ay siyang banal na Espiritu at wala ng iba. Tama? Pero, ang sinasabi lang dito sa chapter 16 verse 13 na the Spirit of Truth na isusugo ng Panginoon. At sabi po dito, He will guide you into all truth sa manifestasyon na ito ng isang anghel. Tandaan po natin, ang bawat alagad may kanya-kanya silang anghel na nagpapatnubay sa kanila. Shall we say amen? Ay, hindi naman pwedeng ganitong gagawin ng Diyos bibigay ko na lang sa iyo yung Spirit of Truth tumahan na lang sa iyo yan. Hindi na ako magsusugo ng anghel kasi nasa iyo na Hindi naman ganon, di ba? Kasi ang ginagawa ng Panginoon Diyos, laging may anghel. Shall we say amen? Si John may anghel. Si Pablo may anghel. Lahat sila may kanya-kanya silang anghel. Maski kayo, may anghel kayo na siyang nagpapatnubay sa inyo sa lahat ng katotohanan. Naalala ko nung araw, nung ako'y nasa ABS-CBN pa, nagtatrabaho, siyempre, kapag ikaw yung kakaiba at naghahayag ng salita ng katotohanan, medyo napapaglaruan ka di ba? Nung pababa ako, dahil break time, pababa akong ganyan Habang nagkukumpul-kumpul yung mga aking ka-office mates sa itaas pababa ako ng hagdanan na gano'n. Napasigaw sila Hoo! Tapos maya-maya pag-akyat ko, sabi ng isa, brother, di mo ba nakita yung malaking tao dyan, puting-puti, sumunod sa'yo Mga kapatid, ewan ko sa kanila lang galing yun, di naman sa akin, di ba? May anghel
na pumapatnubay sa bawat isa sa atin. Kaya nga, hindi tayo nadidisgrasya, iniiwas tayo ng Panginoon. That is the Spirit of Truth. At pag nananalangin ka, tuturuan ka niya. Tama? Tingnan niyo si Daniel. Di ba si Daniel nananalangin? Tinuruan siya ng isang anghel. Tama? The Spirit of Truth. Amen? Sino pa? Si Mary. Di ba? Yung siya sa sinapupunan mo. Tatawagin siyang Emmanuel. Tama? Ang pangalan niya. Sinagsalita si Anghel Gabriel. Tama? Spirit of Truth. Sabi sa amen? At ngayon, bumababa dito, yung isang makapangyarihang anghel, Revelation chapter 10, verse 5. Sino yan? Si Michael. Si Michael naman to. Na siyang manifestasyon din ni Kristo. Tama? Amen? Another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, the covenant, and his face as it were the sun, and his feet as pillars of fire. Sabi sa amen. So ngayon makikita na po natin, magliliwanag po itong Spirit of Truth na ito. Ito po ay nagmamanifestar sa isang sa bawat anghel na isinusugo ng Panginoon. Hindi literal ito na yung Espiritu lang ng Diyos dyan. Bahala ka na dyan. Nandiyan na Espiritu ko eh. Hindi po. May manifestation pa rin sa pamamagitan ng mga anghel. Tama? Revelation chapter 6. Yung seals. Yung first seal, second seal, third seal, fourth seal. May living creature doon, di ba? One of the living creatures says, di ba? The second living creature says, the third living creature says, the fourth living creature says. Mga angelic being yon. Sinong kausap nila? Si John the Revelator. Tama. So nagkatotoo yung John, yung Revelation chapter 1 verse 1. Tama. So may anghel na tinawag ding Spirit of Truth. Isipin mo, isusugo ni Kristo, no? Ako'y dadalangin sa Ama at upang isugo sa inyo ang banal na Espiritu. Sabi pa dito for he shall not speak of himself. Tama? Bakit gayon? Akala ka ba si Kristo nagsasalita in behalf of the Father? Bakit sabi dito? For he shall not speak of himself. Kung yung Spirit of Truth na yun, at tinutukoy ay yung Ama mismo, ba't sasabihin pa dito, for he shall not speak of himself? Tama? But whatsoever he shall hear, ang Diyos ba kailangan makinig? Tama ba? Kailangan pa ba makinig ng Diyos? O sa Kanya, yung mga dapat niyong marinig? Shall we say amen? So, ibig sabihin, whatsoever he shall hear, that he speak. Yung anghel na yon, yung Spirit of Truth na yon, he will show you things to come. Tama? So, kasi pinahintulot ng Panginoon ito, mga anak, nasa end time, nasa dulo na tayo ng panahon. Kailangan mahimay-himay natin yung mga bagay, ano? Tama po? Shall we say amen? Kasi kapag si Kristo, parang inutusan niya yung Ama, Ama, bumaba ka. Parang lalabas, mas mataas pa siya sa Ama, di ba? Tama ba? Pero ito si Kristo ang nagsugo Kaya mga anghel, bumaba kayo. Kausapin niyo si Pedro, kausapin niyo si Pablo, kausapin niyo yung mga mananampalataya. Sabi siya, amen. The Spirit of Truth. He will come. He will guide you into all truth.
He shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear. Ipapakinggan siya. That shall he speak, and he will show you things to come. Shall we say, praise the Lord? Amen. Mga anak, mga kapatid. So, ito ay patunay na nasa end time na tayo. At nung nag-uusap kami ni Brother Gamaliel, tinitignan ko, pinakikinggan ko talaga yung lahat ng sasabihin niya dahil ayokong ma-open siya na baka iniisip niya kung ano lang yung gusto kong sabihin, yun ang kailangan mapakinggan, ano? So, pinakita ko rin sa kanya na may mga bagay din na biblical yung kanyang mga sinasabi at nabalansin namin yung mga bagay-bagay. So, sa magandang usapan, mga anak, ay may ama, may espiritu, may namamagitan po doon, mga anak, na para ma-reconcile ang bawat pag-uusap. Ano? Shall we say amen? Samantalang sa panahong ito, mga anak, lalo na sa end time, ayaw na nilang makinig eh. Gusto nilang pakinggan kung anong sinabi ni Brother Branham. Period na. Shall we say amen? Sinabi ng propeta, period na yan. Say what the tape says. Yan ang aral. The Bible is now a new Bible. Hindi mo na humanap lang kailangan magbasa pa ng Biblia totoo. Ito na, kay Branham na ang bagong Bible. Diyan maraming nadaya, mga anak eh. Hindi nila alam kung ano ba talaga ang totoong Biblia. Yung bang may sinabi ng Panginoon, hindi na ngayon eh. Minsan mga imbento lang ng tao eh. Mga magagandang pananalita. Dudugtungan lang nila na sinabi ng Panginoon, pero in reality, sila lang ang may katha. Maraming nadaya niyan. Lalo na yung mga hindi elected. Hindi elected. Dahil ang elect, mga kapatid, hindi sila madadaya eh. Sila yung may matalinong kaisipan. Pero posible kapag sila'y nagbaliwala. Posible yan. Pag nagbaliwala tayo, pwede kang madaya. Pwede kang maiwan. Pwede kang magdusa. Kapag binaliwala mo ang nagsasalita. Kagaya ngayon, alauna na. Asan yung mga tagapakinig? Wala. Sayang ang pagpapala. So, say amen. Huwag niyo sasayangin. Hanggang ngayon pa ba nagdadalawang isip pa ang tao? Brother Johnson. Si Johnson nga, sulat na sulat eh. Sulat na sulat, hindi nga niya alam eh. Hindi ko nga alam niya kung ano yan eh. Pero may isang ibig sabihin lang, Brother Johnson, di ba? Nangyayari ba yon? Yung sulat ni Johnson, ngayon nandito nakatago sa akin eh. Mga anak, ang mga Hudyo mahanap ng tanda. Ang mga Hintil humahanap ng karunungan. Mga anak, kailangan mabalansin natin yung mga bagay nito para mapaniwala ang isang nilalang. Tama? Para mapaniwala sila. Kailangan mabalansin ang lahat ng bagay. Kapag Hudyo ka, mangusap ka ng tulad sa Hudyo. At kung ano yung dilig ng Panginoon sa mga Hudyo, hindi magbabago yung para sa kanila. Tama? Pero yung para sa atin mga Hintil, that is another dealing from the Lord. Dahil sa atin dumating ang pagsasakdal ng Panginoon. Samantalang sa kanila ay pawang pagtutuwid. Pero yung pagtutuwid na yon, hindi mo pwedeng babaliwalain yon. Tama? Ano ba nakasulat sa kautusan ng mga Hudyo? Ibigin mo ang Panginoon. Tama? Sabi sa amen. Hindi pwedeng mawala yan.
Ibigin mo ang iyong kapwa. Tama? Ha? Huwag kang pumatay, huwag kang magnakaw. Nandoon ang kautusan eh. Nandoon ang gabay natin eh. Tama? Pero pagdating sa perfection, sa kabuuan ng plano ng Panginoon, kailangang i-attach mo yung biyaya ni Kristo. Shall we say amen? Sabi nga ng Romans chapter 10 verse 4, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believe. Sa Tagalog, sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. So mga anak, ito binilansi namin ni Brother Gamaliel, kasi siya birang elder, namihasa siya sa mga pagpapatupad ng araw ng Sabat, diba? Ganun lang mga Hudya, diba? Sabat keeper sila diba? Pero kailangan, ang sisilipin natin doon, ang diling ba ng Panginoon ay nasa Hudyo pa rin o nasa Gentiles? Say amen. Nasa Gentiles. Nasa atin ang diling ng Panginoon. Kasi kung nandoon pa rin sa kanila, walang gulo doon. Tama. Pero, tingnan natin, hanggang ngayon, mga anak, dahil sa kanilang katigasan, iniwan sila ng Panginoon. Ang sabi ng mga alagad, dahil sa katigasan ninyo, narito, kamay paparoon sa mga hintil. Paparoon na kami sa mga hintil, hindi na sa inyo. Baala lang kayo sa pag-reject ninyo sa ating tagapagligtas. Sisingilin niya kayo pagdating ng panahon. So, ayan na nga nangyayari. Di ba? Anong sabi ni Kristo? Kayo'y kapopuotan ng maraming bansa o ng lahat ng bansa dahil sa akin. So, say amen? Dahil sa akin, kapupuotan kayo. At magaganap yan sa bayang ito, mga anak. Ituloy-tuloy ko na lamang, Ituloy-tuloy ko na lamang. At dahil ayokong pumix sa isang topic mga anak. Dahil nagre-review na lamang tayo at tinutulungan tayo ng Panginoon para maging klaro yung mga bagay na na-topic na natin. Yan ang ibig sabihin ng perfection. Tama? Isang bagay na may knowledge ka na doon, may alam na tayo, pero sinisikap pa rin natin mapaklaro ang mga bagay-bagay nito. So, yun ang perfection na binabanggit ni Pablo, na wag na tayo manatili pa sa panimulang aral ni Kristo. Kung meron man tayo mga panimulang aral, merong idinadagdag ang Panginoon Tama? Shall we say amen? So, kaya nga itong Spirit of Truth na ibahagi nga ni Brother Johnson kanina, Alam niyo, nung araw, pag sinasabing Spirit of Truth, ang laman ng isipan ng mga tao lagi, yung the Spirit of God Himself Pero, kung titignan mo, ang Book of Acts, di ba? Kasi yun ang proof Tama po? Pag tinignan mo ang Book of Acts, mayroon palang isinusugo ng mga ministering spirits. Shall we say amen? Nakasakay sila doon sa banal na espiritu ng Panginoon Diyos. At may kinalaman din sila, mga kapatid, doon sa pagbabautismo ng banal na Espiritu Santo. Purihin ang Panginoon. At sabi dito sa chapter 10 verse 14 ng Hebreo,
For by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Sino yon nilinis ng kanyang mga salita? Sino yung nilinis ng kanyang banal na espiritu? Tayo. For by one offering. Sino yon? Yung pagparito ng ating manunubos. Shall we say amen? Kaya, ang nagiging gabay natin, yung patnubay po natin, mga anak, ay kung ano ang gabay ng Panginoon base sa kung anong sinabi ng ating tagapagligtas. Christ is become of no effect unto you whosoever of you are justified by the law. Sino tinutukoy dito? Yung mga Hudyo. Ang akala nila ay sapat ang kautusan ni Moises para mapawalang sala sila. Lalo yung mga tao ngayon, mga anak, mga kapatid, na masyado silang nakadiin doon sa tinatawag na Sabat. Kailangan Sabado ang pagsamba, Sabado ang pagsamba, at hindi Linggo. Masyado silang naging doon, masyado silang naging legalized sa bagay na yon, mga anak. Na kapag Sundays ay hindi nila masasabi na ito'y sa Diyos. Dahil Sundays yan, first day of the week yan . Kailangan Saturday para mapatunayan na yan ay sa Diyos. Ngayon ang tanong, tayo ba'y mga Hudyo o Hentil? Tayo po'y mga Hentil. Now, tandaan po natin ganito yan. Ang Panginoon nakipag-deal sa mga Hudyo base sa kautusan ni Moises. Tama? Shall we say amen? Yun ang gabay nila, yung kautusan ni Moises. Itong mga Hudyo. Pero, nung pagparito ng ating manunubos, sabi nga, kailangan baguhin ang kautusan. At yan ay sa kautusan ng Espiritu Santo, mga anak. Yung kombonente kay Kristo. For 2,000 years ang biyaya. Na ang ibig ko sabihin, hindi tayo magpapailalim sa kung ano ang kautusan mayroon sa panahon na yan ni Moises. Tama. Kasi doon, pag nagkamali ka, pwede ka batuhin hanggang sa mamatay ka. Tama. Pero sa kautusan ng biyaya ni Kristo, pwede kang mabago, pwede kang magsisi, pwede kang manumbalik, at pwede kang magpatuloy dahil sa kautusan ng pananampalataya, kautusan ng biyaya, kautusan ng habag, kautusan ng punong kahoy ng buhay kay Kristo. So yun ay ang mga anino lamang, Sabi nga dito, for the law having a shadow of good things to come. Shall we say amen? May nagpapakita, may ipinapakita. Merong anino na mabubuting bagay. Hindi sinabing yung anino na yan ay mabuting bagay. Tama? Meron lang siyang ipinapakita. The law having a shadow of good things to come. May pinapakita siyang mabubuting bagay, magagandang bagay, and not the very image of the things. Can never, with those sacrifices which they offer year by year continually, make the comers
thereunto perfect. Hindi sila mapapasakdal doon. Tama? Kasi maraming ganyan na pinagpipilit nila, kailangan Saturday tayo. Ang pagsamba, Saturday. Dahil lang iniutos ni Moises. Pero ang sabi dito, wala daw mapapasakdal yung pagtalima doon sa kautusan can never those sacrifices o yung mga inihahandog nila. Ano yung mga inihahandog nila? Yung mga haalay, yung mga lamb, goat, o yung cow, o yung dove, o yung mga first fruits. Sabi dito, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. Shall we say amen? Wala daw mapapasaktal doon. Kaya nga ang plano ng Panginoon, ganito, no? Pakinggan niyo ito mga anak. Ang plano ng Panginoon ay nasa tatlong bagay na agad. Unang-una, yung creation. Tama? Anong sumunod? Nagkaroon ng redemption. Bakit nagkaroon ng redemption sa plano niya? Dahil nakita niya mahuhulog ang tao. Tama? Hindi lamang ang plano niya nakapokus sa creation. Alam niyo? Nakapasok po doon yung redemption, yung pagtubos sa pamamagitan ni Kristo, at dahil nga ang tao ay nagkasala, ibinabalik naman ni Kristo sa Panginoon Diyos ang mga nilalang para para sila'y pasakdalin. Shall we say amen? Ito yung sakdal. Kaya si Kristo, hindi siya nabuhay ng maguli sa araw ng Sabat. Shall we say amen? Kailan siya nabuhay ng maguli? A day after the Sabbath. Tama. Sa first day na resurrect ang Panginoon. Shall we say amen? Yun ang perfect. Tama. Purihin ang Panginoon. Alam niyo, kapag kami nakausap kayo yung Seventh-day Adventist, mahirapan talaga kayo. Kung hindi ito naging pahayag. Dahil ang pagkakatipon, sabi nga, di ba, ay ikapitong araw. Dahil ginawa ng Panginoon ang lahat ng mga bagay at nagpahinga sa ikapitong araw. So kapag ang tinignan mo lang ay creation, kulang ang revelation mo. Tama? So kailangan silipin mo rin. Silipin mo rin na may redemption pala. Bakit may redemption? Kasi nahulog ang tao Tama? So, dahil sa pagkakahulog niya, may nabago sa creation. Tama? So, kung may nabago sa creation, may pagbabago ng kautusan. At yan anong klaseng kautusan yan? The law of perfection. Kanino? Kay Kristo. Shall we say amen? That is the law of perfection. The law of the Spirit of life. Ibig sabihin, ibinabalik tayo sa kaisipan ng Panginoon Diyos sa ating manlilikha. Ibinabalik tayo doon. Ibinabalik tayo ng ating Panginoon. So, dito sa Matthew 24 verse 1, And upon the first day of the week, very early in the morning, tandaan po natin, tumingin kayo sa relo, ang Sabat matatapos 6:00 ng hapon. Yan, yung relo na yun. Yan yung 7th day. Matatapos yon hapon ng 6:00. Pag pumasok ng 7:00 yan, ano na yan? First day of the week na yan. Shall we say amen? Kasi from evening to evening sila Tama? Tayo naman, midnight to midnight, nagpapalit ang araw. Tama? So ito.
Sabi dito, and upon the first day of the week, ano yung first day of the week? Sunday. Very early in the morning. So pag sinabi mong early in the morning, ilang oras na nakalipas yan after the Sabbath. Tama? Shall we say amen? Kasi patatakbuhin mo yung relay. Alas 7, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, alas 1, alas 2, alas 3, alas 4. Maaring alas 4 yan o alas 3. Ha? Upon the first day of the week, madaling araw na to ha. First day ng madaling araw. Very early in the morning, they came onto the sepulchre, doon sa libingan ni Kristo, bringing spices which they had prepared, and certain others with them. Yun, pinuntahan nila, dinalaw nila si Kristo kung nandun pa, no? And they found the stone rolled away from the sepulchre, and they entered in and found not the body of Jesus Christ. Ibig sabihin, resurrected na siya pagpasok ng first day of the week. Ngayon, yung patay ba, pwede mong sambahin? Patay nga nandun sa sepulchre di ba? So, anong panahon yun na nandun sa libingan? Di ng panahon ng Sabat. Tama. Kailan siya pwede sambahin? Kapag siya'y lumabas na sa libingan. Tama po. So, maging tayo, kaya tayo, naging traditional na yung Sundays. Dahil nga dito, yung resurrection from the death of Jesus Christ. Tama? Dahil hindi mo pwede sambahin yung patay di ba? Nasa ilalim siya ng lupa nun Tama, Brother Johnson? Nandito siya sa ilalim. Sinundo niyang bihag yung mga patay doon. Yung mga kaluluwa doon. Tama? So, paano sila sasamba ng Sabat? Hindi pwede. Tama, hintayin muna nila na umahon ng Panginoon sa mga patay. At doon, mga kapatid, nagkaroon na ng komunikasyon yung mga alagad at si Kristo. Si Kristo pumapasok sa pagtitipon nila. Saradong-sarado, pumapasok siya. Gugulat sila, andito ang Panginoon. Shall we say amen? So, tuloy ko. So, sabi nga dito, sa verse 4, basahin ko na lang. And it came to pass, as they were much perplexed thereabout, behold, two men stood by them in shining garments. Angel na naman, Brother Johnson. Holy Spirit, tama? Ano yan? Magbibigay ng instruction. He will guide you into all truth. Tingnan niyo yung Tagalog. At nangyari, samantalang sila nangatitilihan, nagulat sila. Dahil dito, narito, tumayo sa tabi nila ang dalawang lalaki na nakasisilaw ang mga damit. Anghel. Tama? Hindi mismo yung Holy Spirit na nagsabi. Sabi doon wala siya rito, dapat nagbangon. Diba? Hindi Holy Spirit yun, kundi yung anghel. Tama, na may mensahe na nanggaling sa ating Panginoon. Sa Panginoon Diyos. At sila ay nangatakot at nangatungo ang kanilang mga mukha sa lupa, ay sinabi nila sa kanila, bakit hinahanap ninyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Tama. So, hindi nga pwedeng sambahin. Hindi nga pwedeng purihin at pasalamatan dahil patay. Wala siya rito. Dapat nagbangon. Ayun, nagbangon na. Alalahanin ninyo ang salita niya sa inyo nang siya'y nasa Galilee pa. Ayun. He will remind you all things that I have said unto you. Shall we say amen? When the Spirit of truth is come. Tama? Shall we say amen? Kaya nga sabi ng anghel mismo dito, alalahanin ninyo ang salita niya sa inyo nang siya ay nasa Galilea pa, nung kasama ninyo. Alalahanin niyo yun. Hindi ba sabi niya, babangon siyang muli? Shall we say amen? Magpapaalala sa inyo yung banal na Espiritu na yan na darating sa inyo. Purihin ang Panginoon. Na sinasabi, kinakailangan na ang anak ng tao ay ibigay sa mga kamay ng mga taong makasalanan
at ipako sa krus at magbangon muli sa ikatlong araw. On the first day. Tama. Sabi sa amen. Yan ang problema sila ngayon sa type and shadow, mga anak. Hindi nila maituloy ngayon kung kailan namatay si Kristo at kailan nabuhay na maguli. So, magkakaroon sila ng problema doon. Pero, tandaan natin, itong mga alagad, ay, kasi bawal pa doon eto, tuloy na lang natin dito. Upon the first day of the week. Dito, Now, concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. So, yung first day of the week, sabi dito sa Tagalog, hindi sinabing isang beses lang, Sabi sa amen. Tuwing unang araw ng sanlinggo. Ano yung unang araw ng sanlinggo? Sunday. Tuwing. Ibig sabihin lang nito, tuwing nagtitipong kayo. Tama? Amen? Tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyang ko. So tuwing, magtipon na kayo. Para sa pagbabalik ko, ay okay na yung may papamahagi sa iba. Sa Book of Acts, chapter 20, verse 7, at ng unang araw ng sanlinggo, unang araw, pag sinabi nating Book of Acts, ito na yung gawa nila, di ba? Ito na yung action. Yung mga alagad in action. Shall we say amen? At ng unang araw ng sanlinggo, nang kami mga kakapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, so may spiritual gathering. May spiritual service sila. Tama? Ay, magpuputol-putol ng tinapay di ba? Si Pablo ay nangaral sa kanila. Kailangan ba Sabado lang? Hindi First day of the week. Tama? So yun ang salamat dahil naramdaman ko, siguro sa kanyang kalagayan may inana ako. Ako lang ang nag-iisa, mapamilya ko, hindi ko masama. Marahil sumagi sa isip niya yun. Kasi kung ako, sabi nga, di ba, kung yan ay sa Diyos, yan ay mananatili, tama? Pero kung hindi yan ang sa Diyos, mabubuwag yan, di ba? Siyempre sabi niya, si Gamaliel mismo. Amen? So, ganon. Alam ba, ako dito, pangaral ako ng pangaral. Abay, kung hindi naman magbubunga ibig sabihin pumunta na lang tayo kung sa may simbahan na malapit dito, di ba? Shall we say amen? Kung hindi magbubunga ng katotohanan. Amen. Katotohanan ang pinag-uusapan, mga anak. Upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them. Nangaral Hindi sinabi ni Pablo, teka muna mga kapatid, hindi araw pala na Sabat ngayon, mali tayo. Dahil nakagisnan natin, araw na Sabat Hindi pala araw na Sabat ngayon. First day of the week pala. See you on Saturday na lang. Di ba? Hindi. Sabi dito, Paul preached unto them. Mga kapatid,
Tandaan po natin ang pagbaba ng Espiritu Santo. Araw ng linggo. First day of the week. Di ba? Naalala nyo yung tayo, di ba? After the Sabbath, you shall count another 7 Sabbaths. Tama? 7 times 7 is 49 Sabbaths. Tama? And on the morrow, after the Sabbath, ito na ang gagawin ninyo. Ito yung tinatawag na Feast of First Fruits. So ano ba ang sinisimbolohan ng Feast of First Fruits? Na yung mga ani ay inahandog, itinataas, ganon, yung mga unang bunga ng ani. Yung unang bunga ng ani, itinataas sa Panginoon. Literal, nakapistahan yon. So ano ba ang meron doon, mga anak? Bukod sa resurrection ng Panginoon, yung Lunes na yung Sunday na yon, yung pagbaba ng banal na Espiritu after the 7 Sabbaths, mga kapatid, tumutukoy po yan sa Feast of Pentecost, Acts chapter 2. Doon po bumaba ang banal na Espiritu ng Panginoon Diyos at nanahan sa mga alagad. Shall we say amen? Sunday yun, first day of the week yun. Bumaba ang Espiritu Santo sa kanila. Tama? Amen. Habang nangingilin sa baba, mga kapatid, na mga patungkol sa natural na kapistahan ng mga Hudyo, sa itaas naman bumubuhos ang pagpapala, ang katuparan ng Espiritu ni Kristo na sharing Espiritu ng Diyos na ipinamahagi sa kanila. Sunday yon, nag-speak in tongues sila, nag-prophesy, nagpakita ng mga kababalaghan after na pumasa kanila ang banal na Espiritu na yun. Nanahan sa kanila. Amen? Amen. Nanahan sa kanila. Yun ay indwelling spirit ang tinutukoy doon. Tama? Pero yung mga angelic beings, nandun lang yon, kasama nun. Dahil nakasakay ang mga angelic being doon sa wheels. The wheel within a wheel. Nakasakay sila sa Espiritu ng Diyos na nagtatravel, moving up and down in the living creatures. Nagpapanig-panahog sila ng gano'n. Yung mga ministering spirits. Tama? Kaya nga sabi ni Brother Branham, di ba? Sabi niya, there are two types of angel. Sabi niya, the heavenly angels, and yung mga natural angel or messenger. Angel means messenger. Yung espiritong anghel at yung tao. Tinawag silang messenger or angels. Shall we say amen? Ministering spirits, angels. So, yung mga anak, first day of the week, nagtipon sila at walang bawal. Bakit ganon? Dahil ang diling ng Panginoon wala na sa mga hindi na base sa kautusan. Tama? Hindi na base sa pinag-uutos na ipangili ng mga ganito, ipangili ng mga ganon, kundi base sa kautusan ng Espiritu ni Kristo. Tama? So yung panahong ito,
magmula lang, ito, bubuhos ang banal na Espiritu, magmula noon, yung kautusan, mga anak, babase yan sa 2 days na dealing ng Panginoon sa mga Gentiles. Shall we say amen? Yung 2 days or 2,000 years na dealing sa atin, doon babase ngayon. Kaya nga si Kristo napagkamalan siyang kaaway dahil nga doon sa nagpabangon ng may sakit may karamdaman araw-araw ng Sabat di ba? Pero ang sabi niya, ang anak ng tao ay siya ring Panginoon ng Sabat. Tama, may kapangyarihan siya tama, para ipatupad na yung gusto niyang ipatupad sa panahon ng pagkilos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang panibagong kobenante sa tao. So we say amen. Tandaan natin, hindi tayo mga Hudyo na nakasagap ng kautusan. Kundi ang kautusan na pa sa atin ay ang kautusan ni Kristo. Kaya ang dealing natin ay sa 2 araw na yan. Tama? Amen. Ngayon, yung dealing na 2 araw na yon or 2,000 years para sa atin. Ang tanong ganito, kapag ka ba tayo na-rapture na at nasa Panginoon na at dumating na ang 2 propeta, ano ba magiging dealing ngayon ng Panginoon? Brother Johnson. Natural. Ang Biblia pa rin ang magtuturo sa atin kung ano na ba ang dealing. Dahil natapos ang biyaya di ba? Natapos dito, tama? After na maselyuhan yung 144,000, yung mga Hudyo, yung 2 propeta, at ang Panginoon ay nandoon na sa marriage supper of the Lamb, kasama natin doon. So ito na ang tagpo ngayon. Ano ba ang paiiralin dyan, mga kapatid, hanggang sa panahong ito? Ano ba ang paiiralin dito at hanggang sa panahong ito? Ano ba ang paiiralin dyan ng Panginoon? Na ang nalalaman natin dito sa millennium, si Kristo ay magro-rule with the rod of iron. Humaba lang ang buhay dito pero under sila sa kautusan. Tandaan niyo ito mga anak, mga kapatid, ang pagpapatupad ng Panginoon ay base sa kobenante. Shall we say amen? Alam niyo ibig sabihin? Ang pagpapatupad ng Panginoon ng batas ay base sa kanilang kobenante. Halimbawa na lang, bibigay ako ng halimbawa sa panahon ni Noah. Alam ba meron doon? Sumampalataya ka lang, sumakay ka sa arka, ligtas ka, di ba? Pero nag-utos ba doon ng magpabautismo? Wala naman di ba? Shall we say amen? Basta sumakay ka sa arka, manampalataya ka. Pagsisiya mo kasalanan mo, ligtas ka doon. Tama? Shall we say amen? Now, pagdating ng kautusan, ang utos nga dyan basta sumunod ka at mabubuhay ka. Sumunod ka sa pinag-uutos. Pero, anong sabi ng Panginoon? Wala, ni isa man nakasunod Ang matisod sa isa ay natisod sa lahat ng kautusan. Tama po ba? Ang natisod sa isa, natisod sa lahat So, ano ang kinakailangan? Yung kautusan ni Kristo. Yun ang kautusan. Yun ang kailangan. Yung kautusan ng Espiritu ni Kristo para tayo mapatawad. So may redemption At may perfection. Tama? Kaya nga dito, for 2,000 years, pinasasakdal tayo. Shall we say amen? Pinasasakdal tayo. Ang gusto niya, magkaroon tayo ng maraming bunga. Shall we say amen?
Kaya gusto niya, binigyan tayo ng mahaba ng buhay para mahayag sa atin ang bunga ng katuwiran ni Kristo. Yan ang kadahilanan. Kaya, yung mga ang pinangahawakan ay ang katotohanan, bibigyan pa sila ng mahabang buhay. Di ba? Tama ba yun? They that wait upon the Lord shall renew their strength. Di ba? They shall run, they shall walk, but they will not weary. Shall we say amen? Pero marami nang nalagas eh. At si Brother Arky buhay pa. Tumatayo pa rin sa end time. Tama, yung mga seniors ko, yung mga pastor ko, wala na. Kinuha na ng Panginoon. Si Gami na lang yata ang pinakamatanda kong kasama sa mensaheng ito eh. Sabi ko sa kanya, Brother Gami, mas gugustuhin ko pang sumama sa iyo kaysa doon sa mga quotation, nahihirapan ako kasi quote and quote and quote and quote eh. Wala kami yung pagkakasunduan doon eh. Sabi sa amen? At least si Gami talagang humuhukay ng humuhukay. Kaya lang, ingat din tayo. May mga hinuhukay tayo, minsan eh, mali ang kapanahunan. Tama? Kailangan ilagay natin sa kapanahunan. Halimbawa, ganito. Yung paggamit. Yung paggamit ng pure language. Hindi mangyayari yan. Hindi yan magsisimula sa Gentiles. Tama. Alam mo ang pure language? Ito yung ginamit ni Kristo sa panahon niya. Tama. Yung pananalita na yun na ginamit ng mga Hudyo na pagpuri, pagsamba sa kataas-taasan. Hosea chapter 3 verse 9. Sabi po dito, "For then will I turn to the people a pure language." Hindi sinabing pure languages. Isa lang eh. Tama. Singular lang to. Tama ba ako? A pure language. That they all call upon the name of Yah to serve Him with one consent. Sapagkat aking ang sasauliin ang bayan ng dalisay na wika. Doon magsisimula sa bayan ng Israel. Upang silang lahat, buong mundo, ay makakatawag sa pangalan ng Panginoon. Na paglilingkuran siya na may pagkakaisa. Anong pagkakasabi sa ibang kautusan? In that day, there shall be one Lord, and His name, one. Sabi sa amen. Isang pangalan lang ang gagamitin eh. Tama. Yung pangalan niyang may meaning. Tama po ba? Yung pangalan niyang may ibig sabihin. So may pagsasauli ng wika. Tama? Sa bayang Israel. At magsisimula yan dito. Sa dalawang propeta. Shall we say amen? Hindi yan magsisimula dito. Hindi yan manggagaling dito dahil hindi naman tayo marunong mag-Hebreo. Tama ba? So, ibig sabihin ko lang ganito, mga anak, makinig kayo para magkaroon kayo ng maitanim sa itong ideyang ito, mga anak. Ang ibig sabihin, iba ang dealing ng Panginoon sa atin dahil tayo under the 2 days. At iba rin ang dealing ng Panginoon sa Israel. Na yung dealing niya yun, matapos tayo, pagdating ng dalawang propeta, mga anak, mga kapatid, ibabalik uli yung dealing na yun.
Dahil si Kristo, sa kanyang pag-rule, merong rod of iron. Ibig sabihin, under the law of Christ sila. Mabagsik doon. Pwede kang hatulan ng kamatayan. Kaya lang, dahil may biyaya, ang pinakamasama doon, nakahatulan ay 100 taon ng edad. Na bata pa. Sabi sa amen. Ibig mo sabihin, Brother Aki, tuloy pa rin yung pagsiselebra ng mga Sabat doon? Anong sagot nyo? Tuloy pa ba? Tuloy pa rin yun. Basahin ko muna dito, mamaya pupunta tayo doon. Ano? Ito yung layunin para magkaroon ng isang wika. Hosea chapter 2 verse 16. It shall be at that day, said the Lord, or said Yah, that thou shalt call me Ishi, my husband, and shalt call me no more Baali. So, ibig sabihin, yung ibang pangalan doon na ini-apply ng mga hentil, hindi na i-apply sa panahon na yon. Kailangan kung ano yung ginagamit ni Israel na pagpuri, pagtawag sa tagapaglikha at sa manunubos, the same name na gagamitin para doon sa mga hentil. Sabi dito, for I will take away the names of Baalim. Ibig sabihin, yung pangalan ng iba-ibang Diyos na ginagamit, mga kapatid. Out of her mouth, and they shall no more be remembered by their name. Hindi na sila gagamit kung ano-ano pang mga pangalan. Kundi isang pangalan lang ang gagamitin doon, mga anak, mga kapatid. For I will take away the names of Baalim out of their mouth, and they shall no more be remembered by their name. So, magsisimula yan dito. Because of the two prophets. Agree ba kayo? Hindi magsisimula sa hintil yan. Wala tayong alam sa Hebreo. Ang alam lang natin, ang pangalan niya ay Yahshua, meaning Savior. Yahshua. Pero sa iba pa, mga kapatid, eto ang nakakaalam. Yung dalawang Hebreo na to na magbubukas sa Israel para sila'y manumbalik. Tama? Dahil ipe-prepara sila sa paghahari ni Kristo. Dahil pagdating dito, magkakaroon na lang sila isang kaisipan sa pagtawag sa kanyang pangalan. Ang buong mundo, isang pangalan ang gagamitin. His name once. Tama? Pero hindi ko sinasabi na yung mga pananagalog, pagsasalita ng English ay mawawala. Hindi po mawawala yon, mananatili yon. Dahil may mga iba-ibang bansa pa sa panahon na yon. Shall we say amen? Dahil ang Diyos din ang author ng lahat ng mga wika. Pero pagdating sa pananalita na may ibig sabihin, yon ang gagamitin, lalo na sa mga pangalan. Tama ba? Shall we say amen? Ha? Mga meaning kasi ng panahon ng una, yung mga pangalan nila may mga meaning Tama? Shall we say amen? Ha? May mga meaning po yun. Kaya yun ang pinahalagahan at yung iba pang mga pananalita, sipin mo taon-taon, i-require sila ng Panginoon na humaroon sa Israel, sa Jerusalem, para sumamba sa hari. Sabi sa amen. Hindi na sila gagamit ng iba-ibang pangalan doon kasi nasa Jerusalem na sila Tama. Ang gagamitin nila kung ano yung pinaiiral at pinialam sa kanila. Yung pangalan na may meaning. Tingnan po ninyo, no? For I will take away, sa 17, for I will take away the names of Baalim out of her mouth, and they shall no more be remembered by their name. And in that day, I will make a covenant for them with the beasts of the field. Isipin mo, pati mga hayop May kobenante ang Panginoon. Tama, dito na yun. Sa millennium yun.
and with the fowls of the heaven, and with the creeping things of the ground, and I will break the vow, and the sword, and the battle out of the earth. Oh, wala nang gera. Shall we say amen? Wala nang bakbakan. Wala nang hidwaan. And I will make them to lie down safely. Dito yan. Ayan. Ha? Magkakasama yung mga mababangis na hayop at yung bata. Ayan. Shall we say amen? Yun ang kombinante. And I will betroth thee, sa pagkakatagalog, at ako'y magiging asawa mo magpakailanman. Throughout eternity yun. Shall we say amen? Ha? Oo, magiging asawa mo ako. Sa katuwiran, yan ang ibig sabihin ng asawa. Sa katuwiran, sa kahatulan, sa kagandahang loob, at sa mga kaawaan. Magiging asawa mo rin ako sa pagtatapat at iyong makikilala ang Panginoon. At mangyayari sa araw na iyon na ako'y sasagot, sabi ng Panginoon. Ako'y sasagot sa langit at sila'y magsisagot sa lupa. May komunikasyon. Tama. At sabi dito, at ang lupa'y sasagot sa trigo at sa alak at sa langis at sila'y magsisagot sa Jezreel. So yun, pagyayamanin ng Panginoon. At ang kapurian ay kay Jezreel, Israel. At aking itatatag siya para sa akin sa lupa. Ang headquarter ng Panginoon, tandaan natin, ang Israel, ang Jerusalem. Yun ang kanyang headquarter. Luluklok siya, di ba? Tama? Amen. Sa kanyang luklukan. At aking itatatag siya para sa akin sa lupa at ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan at aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan, ikaw ay aking bayan, at siya magsasabi, ikaw ay aking Diyos. Yun ay tayo naman yun, mga anak. Ha? Kasama tayo doon. I will say to them, which were not my people, thou art my people, and they shall say, thou art my God. Oh, hindi lang Israel. Sabi dito kasi sa verse 23, I will sow her unto me in the earth. Aking itatatag siya para sa akin sa lupa at ako'y magdadalang habag sa kanya na hindi nagtamo ng kahabagan. Tayo yon. At aking sasabihin sa kanila na hindi ko bayan, ikaw ay aking bayan, at siya ay magsasabi, ikaw ay aking Panginoon. So yan, vice versa na lang. Israel or Gentiles. Para maintindihan natin. Yung dealing ha. Pero pagdating sa bagay na ito, sa pagsasauli, mga kapatid, makikita natin. Talagang ibinabalik ng Panginoon yung mga bagay na dapat ibalik para sa layunin. Sabi dito, sapagkat aking ngang sasauliin ang mga bayan ng dalisay na wika upang silang lahat ay makatatawag sa pangalan ng Panginoon na paglingkuran siya na may pagkakaisa. Shall we say amen? May pagkakaisa. Buong mundo yon pupunta sa Jerusalem. Sasamba sa hari ng mga hari, sasamba sa Panginoon Diyos, sasamba sa tagapagligtas. Ito ang kailangan makita ng mga tao. Hebrew chapter 10 verse 14, for by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. So say amen? That is the law of perfection.
Yung papairalin na doon, mga anak. So, say amen. So, duduktong na yan sa mga nauna nating mensahe. Walang sasalungatin yan. Miski yung binasa natin yung Sakaria, Brother Johnson, dito pa lamang, pinapatay yung mga false prophet Tama? Ano yan? Under the rod of iron. Tama? Dito pa lang. Sa kautusan, pinapatay doon ang mga false prophet. Pinapatay. Di ba? Yung mga prophet ni Baal, pinagpapatay yun Shall we say amen? So, yan ang kaya tayo nahihirapan na magbigay ng pamagat, Brother Johnson Kasi masyadong ang tinitignan na natin yung talagang plano talaga ng banal na kasulatan. Pero actually, naglagay ako ng pamagat doon. Hindi ko alam bakit. Alam ko, nag-sent Brother Johnson. Yung last message natin. Baka may nagamit akong salita na inisip ko na baka hindi napayagan Kasi revelasyon yun Pamagat pa lang. May revelasyon na doon patungkol doon sa false prophet and the beast. Ewan ko lang Kasi alam mo na, ang may-ari niyan kaaway Sabi say amen. Sabi say praise the Lord. Sige po mga anak, harinaway, nagkaisa tayo ng pananaw sa bagay nito. At hinihiling ko lang na magtanong kayo, kahit sulat nyo sa papel, ihulog nyo dito. Panahon nito ng mga anak ng pagsasakdal ng Panginoon. At yan ang kanyang ginagawa. Hindi ko focus ang sarili ko sa isang bagay lamang. Pero kung magtatanong kayo, pwede natin fokusan ang mga bagay na yan na nagbibigay katanungan sa inyong isipan. Sa gayon ay ma-enjoy po natin ang pahayag. Shall we say amen? Ma-enjoy natin ang liwanag. Salamat sa Panginoon at tayo ay magpasalamat sa sandaling oras. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. Muling